heaven, which things the angels desire to look into. Purihin ho ang salita ng Diyos at tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito at sa kapahingahan na iyong ibinigay. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming sala at pagkukulam sa iyong harapan. Dalangin namin, O Diyos, na matutunan namin, Panginoon, ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko hong simulan ang ating pag-aaral by sharing one of the, I would say, the highlights ng amin hong trip to Singapore just recently. And that is nung kami ho ay given the chance to attend yung NDP or yung National Day Parade ng Singapore. Ito ho ay celebration ng kaarawan ho ng kanilang bansa at kami ho ay nabigyang pagkakataon to attend isa ho sa mga rehearsals ng kanilang bansa kung saan ito ho ay dito nila ipinakita yung kanilang military forces. So lahat ho ng pang lupa, pang himpapawid, pang tubig na mga kagamitan ay kanila hong they displayed it at ipinarada doon sa harapan ng mga tao. And to be honest, nung kami ho ay naroon, I myself was so amazed by their presentation, by the show na ginanap ko doon dahil hindi ho usual na makakita ng ganong mga bagay, especially sa ating mga Pilipino. And so nung after ho na nakausap ko namin yung asawa ni Pastor Sherwin, si Sister Josie, at naibahagi nga niya na during the NDP, ang mga Singaporeans are proud dahil sa kanilang bansa. In fact, sila ay nagsasabi na, I am proud to be a Singaporean. At wala hong duda dahil doon nga sa show na ipinapalabas nila, tunay nga na kung ikaw ay isang Singaporean ay you will be proud of what your country has and even the forces that they have, that they spend millions para doon ho sa ikabubuti ng kanilang mga mamamayan. Now the reason why nabanggit ko ho ang bagay na ito, it's because gaya ho ng mga tao ho na naroon sa bansang yun, they are proud sapagkat alam nila kung ano ang meron ang kanilang bansa. Alam nila na ang kanilang bansa ay pinangangalagaan sila, that if ever man na magkaroon ng gera, somehow sila ay may puwersa at sila ay may lakas to protect themselves. At sa tingin ko maganda ang pamamahala, maganda yung transportation ng Singapore. Therefore, marami ho sa mga mamamayan na naroon, they are proud knowing what their country has for them. At kaya ko ho nabanggit yan sapagkat bilang mga mananampalataya, dapat ho tayo din at dapat nga mas higit nating alam kung ano ang meron tayo bilang mga mananampalataya. And to be honest, kung minsan ito ho ang nangyayari o nagiging sanhi kung bakit may mga Kristiyano na nadi-discourage sa buhay. Kung bakit tayo ho ay nanglulupaypay. Bakit tayo ho ay umaatras sa laban ng buhay? Maybe because na nawala sa ating paningin o sa ating pag-iisip kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya alam ho ninyo yung sin of forgetfulness, yan ho ay isang napakalaking kasalanan na hindi dapat mangyari sa atin. Dahil bilang mga mananampalataya, dapat tayo ho ay laging nakatingin sa kung ano ang ginawa at ibinigay ni Jesus sa atin. Kung lagi ho tayong nakatingin sa kanyang ginawa,
hindi ho tayo manglulupaypay. Hindi ho tayo maghahanap pa ng ibang mga bagay para sa atin. Dahil kung tunay mong nauunawaan yung kaligtasan, you know that whatever Christ has done for us, sufficient ho yan, and it is all satisfying sa ating mga buhay. Kaya ito ho yung ating pag-aaralan sa umaga ho na ito. I entitled this message, The Greatness of Our Salvation. Ang kadakilaan ng atin hong kaligtasan. Kung meron man hong isang bagay na pinakadakila na nangyari sa mundong ito, ay ang kaligtasan ng isang makasalanan. That is the only miracle na nangyayari pa rin sa ating panahon. And we know when we talk about miracle, it is something that is extraordinary, it is supernatural, at kamangha-mangha. Kaya ho ang kaligtasan ho natin, yan ho ay isang kayamanan, pagpapala, at lahat ng mga mabubuting salita na pwede nating gamitin, yan ay it can describe our salvation. Kaya dito ho sa 1 Peter, it is a book na nagpapakita ho, ang context ho nito was the suffering ng mga mananampalataya. At marami ho sila, ito ho yung mga diaspora o yung mga nagsipangalat na mga mananampalataya because of the persecution. At ito ho'y sinulat ni Peter to encourage them na sa kabila ng mga paghihirap ng mananampalataya ay meron tayong mabuting dahilan na magpatuloy sa Panginoon. Sapagkat meron tayong pag-asa, meron tayong kaaliwan na nanggagaling sa Panginoon. Tandaan ho natin that hindi ho mapapantayan at mahihigitan ng mga paghihirap sa mundong ito ang kaluwalhatian na ating matatanggap sa ating Panginoon. Kaya no matter the circumstance na atin hong pinagdaraanan o how severe the persecution, pwede ho tayong mangunyapit, pwede tayong umasa, magtiwala, at magalak sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dito ho sa verse number 9 ay binanggit ni Peter, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. So dito ho makikita natin na yung atin hong kaligtasan is the outcome of our faith. Tayo ho ay naligtas, alam ho natin ito, sola fide, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Wala ho tayong ibang daan, wala tayong ibang tawag nito, nire-require ang gospel but only to believe. Yan lamang ho ang kailangan. At natanggap ho natin ang kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. But I would like to put emphasis, yung atin hong pananampalataya alone, hindi ho ito ang nagliligtas, kundi yung object ng atin hong pananampalataya, which is Jesus Christ, siya ang tunay na nagliligtas. Kaya kung ang pananampalataya mo halimbawa ay sa isang maling Jesus, hindi ka tunay na ligtas. Kung ang pananampalataya mo ay sa relihiyon, hindi ka tunay na maliligtas because it is not your faith ang magliligtas sa iyo, but the object of your faith, which is the Lord Jesus Christ. Kaya dito ho makikita natin how exclusive yung kaligtasang bigay ng Panginoon. It is only doon ho sa mga mananampalataya, mga naglagak ng kanilang tiwala sa ating Panginoon. At sabi dito sa verse 10, sa verse number 8, whom having not sinned, ye love. Ito ho ang ginawa ng kaligtasan sa atin. Ito ho ay nagbigay ng relasyon sa atin hong Panginoon. Nasabi dito, hindi man natin siya nakikita, ay atin siyang iniibig. Alam ho ninyo, bakit ho ba natin mahal ang ating Panginoon?
Because in 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos, hindi dahil tayo ay maibigin, kundi tayo ay unang pinakitaan ng pag-ibig ng Diyos, kaya tayo nagmamahal din sa Kanya. And this is the compelling reason kung bakit natin mahal ang Panginoon, na sa kabila ng mga paghihirap ay nagmamahal tayo sa Panginoon. It's because of the unending love of God for us. Sabi dito, though now ye see Him not, yet believing. Hindi ho ba ganito tayong mga mananampalataya? Hindi man natin nakikita ang Panginoon, yet naniniwala tayo sa Kanya. And that is faith. Sapagkat on Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala na may kasiguraduhan. Hindi ho blind following ang faith. Okay? Kundi ang pananampalataya ay pagtitiwala natin sa Panginoon na hindi nakikita, ngunit meron tayong katiyakan na yung anumang meron sa Diyos, anumang pangako niya is true at ito ho ay mangyayari. Eh sabi dito, though now ye see Him not yet believing. Sa isang mananampalataya, to believe is to see. Mananampalataya ka muna bago mo makita ang kamay ng Diyos. Hindi ho tayo lumalakad sa paningin. Kaya kung minsan kahit wala pang nahahayag sa atin, yet we believe because the Word of God says na ito'y matutupad. At sa ikatlo, sabi sa verse 8, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ikatlo na ginawa ng kaligtasan natin, na relasyon natin sa Panginoon, tayo ho ay nagagalak dahil sa Panginoon, dahil sa ating kaligtasan. Kaya alam ninyo, wala hong dahilan ang Kristiyano ay malungkot. Pwede nating sabihin, Pastor, nasasabi mo yan kasi hindi mo alam ang pinagdaraanan ko ngayon. Alam ninyo, wala hong problema sa mundo na ikaw lang ang meron. Sabi yan sa 1 Corinthians 10, lahat ng pagsubok, common sa tao yan. Kaya wag mong isipin na meron kang natatanging problema na ikaw lang nakakaranas. Hindi ho totoo yun. At gaano man katindi yung ating paghihirap ngayon o mga pinagdaraanan, hindi ho yan sapat na dahilan na tayo ay malungkot sa buhay. Kundi dapat tayo ay laging magalak sa Panginoon, gaya ng pagsaway ng Panginoon o pagtuturo ng Panginoon sa mga apostol na sila ay nagalak dahil sila ay nakapagpalayas ng mga demonyo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dyan, magalak kayo sapagkat ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng langit. You see, doon naman iba yung source of joy nila at sila ay kinorek ng ating Panginoon. Pero kung atin hong susumahin ang lahat, iisa lamang ang dahilan ng kaligtasan ng Kristiyano at yan ang ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas sa atin. So don't be discouraged. Dahil hindi ho mapapantayan ng anumang mga problema yung atin hong kaligtasan na natanggap sa atin hong Panginoon. The only way na nawawala yung joy of salvation is whenever we sin. Pero hindi ho nawawala ang kaligtasan. Ngunit, kailangan mong gawin is to repent of your sin. Gaya ng sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Kaya kung atin hong babalikan, dito ho, binabanggit ni Peter, nagagalak tayo. Nagagalak tayo sa Kanya na ating Panginoon dahil sa Kanyang pagliligtas. Kaya alam niyo dito pa lamang makikita na natin kung gaano kakamangha-mangha ang kaligtasan ng ating Panginoon. Now, verse number 10, sabi dito, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently,
who prophesied of the grace that should come unto you. Dito ho makikita natin una, ano ho ba ang highlight ng ating kaligtasan? Sabi dito, yung biyaya ng Diyos na parating sa inyo. Yung biyaya ho ng Panginoon. Kaya nga, pag binasa ho natin ang Ephesians chapter 1, doon sa election ng Ama, sa redemption ng Anak, at sa indwelling ng Holy Spirit. Matapos ituro ni Pablo yun, anong sabi niya? To the praise of the glory of His grace. Sa kapurihan ng kanyang biyaya. Because yung biyaya ho ng Panginoon, alam ho natin sa Ephesians 2:8, for by grace are ye saved. Sa biyaya tayo ay naligtas, and that is the highlight ng atin hong kaligtasan, na ito ho yung biyaya na noon pa man sa lumang tipan ay ipinangaral na. On Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tayo ho ay inaring ganap ng walang bayad sa pamamagitan ng biyaya sa katubusan na na kay Kristo Jesus. So nakita ho ninyo, it is by the grace of God. Ephesians 1:6 and 7, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kaya yan ho yung sinasabi ko kanina, na ang biyaya ng Diyos, ang ating kapurihan bilang mga iniligtas, ay sa kapurihan ng kanyang biyaya sa atin. Now on verse number 10, look at how great our salvation is. Sabi dito, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, to prophesy of the grace that should come unto you. Mapapansin ho ninyo yung mga prophets, of course, yan ay sa panahon ng lumang tipan, sila ho ay nangaral. At sabi dito, hindi lamang sila nangaral, they searched diligently. They inquired of it. Meaning to say, na ang trabaho ng mga prophets ay kanilang ituro yung mensahe ng Panginoon, and to prophesy sa pagdating ng biyaya ng Panginoon through the coming of the Messiah, the Lord Jesus Christ. At kung iisipin ho natin, ang mga prophets, as they receive that message, that prophecy, abay siguro ho, let me describe it, meron silang excitement. Sila ho ay nagagalak to see yung kaligtasan na kanilang ipinapangaral, because we know hindi pa naman ho hindi pa fulfilled yung prophecy during their time, kaya nga nagpa-prophesy pa lang sila, because it is yet to come. But as they preach it, as they habang kanilang ipinangangaral ito, there is an excitement. Gusto nila, they long to see it. Kaya sila ho ay kanilang sinasaliksik. Sino ba itong tagapagligtas? Anong klaseng tagapagligtas ang darating? At kung ano yung daranasin ng tagapagligtas ayon sa itinuro ng banal na Espiritu. Imagine ho ninyo, kung atin hong titignan, ano ang kaibahan natin sa mga propetang ito? Una, sa panahon nila, hindi pa nila nakikita yan. Pangalawa, hindi pa nila nararanasan ang kapuspusan ng kaligtasan. Pero sa ating panahon ngayon, ang kaligtasan ay dumating na. Ang kaligtasan ay nahayag na sa atin. Naranasan natin ito dahil kay Kristo Jesus. Hindi ba dapat, mga kapatid, ito ay maging sapat na dahilan na tayo ay mas lalong magalak sa kaligtasan na ating natamo? Abay, nakakahiya ho sa mga propeta
na ginamit ng Diyos na ituro sa atin ang kaligtasan, na sila'y excited na excited, and yet tayong mga nakatanggap ay para tayong mga namatayan. Wala tayong kagana-gana sa buhay Kristiyano, ni wala tayong kagalakan, wala tayong pagpupursige sa atin hong Panginoong nagligtas sa atin. Sabi sa Matthew 13:17, "For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them." Sipin ninyo, kausap dito ng Panginoon ng mga Hudyo sa kanyang kapanahunan. Sabi niya, may mga tao, mga propeta, na ninais makita ang nakikita niya ngayon, referring to Him. Dahil sa Galatians, nung dumating na ang tamang panahon, God sent forth His Son, isinilang sa pamamagitan ng isang babae. Hindi nila narinig kung anong naririnig nyo ngayon, sabi ni Jesus. Pinapakita ng Panginoon na yung mga tao sa kanyang kapanahunan at maging tayo din ngayon ay napakapalad natin dahil sa panahon natin kumpleto na ang Biblia. Yung propesiya ay natupad na pagdating sa kaligtasan. Ito'y isang dahilan that we must be proud as well as rejoicing in our salvation. Ikalawa, it was preached by the apostles. Tinuro ho ito sa verse number 12, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. So dito makikita natin that even the apostles, sila ho ay nangaral ng ebanghelyo. Siguro maliwanag naman na ho sa atin yan ang mga writings, halimbawa ni Paul, ni Peter. It was about the gospel na ibinigay ng banal na Espiritu, sapagkat the ultimate author of the Bible is the Holy Ghost. Sa 2 Peter 1, sila'y nagsalita as they were moved by the Holy Ghost. In Acts 20:21, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So yan ang mensahe ng mga apostol, ang kaligtasan. So kung mapapansin ninyo, sa lumang tipan, nangaral ang mga propeta na tumingin sa kaligtasan, to look forward to salvation. Ang mga apostles naman, sila'y nangaral during the time na ang Panginoon ay nariyan. At maging ang mga mangangaral sa ating panahon, what we do is we point the people back to Christ dahil naganap na ho ito. Pero kung ating susumahin ang lahat ng ito ay nagkakaisa sila in preaching one message, the grace of God in our salvation. And lastly, look at how great, or look at the greatness of our salvation. Sabi sa verse number 12, which the things the angels desire to look into. Alam niyo, hindi lamang ang mga propeta, ang mga apostol, ang na-excite sa kaligtasang ito. Even the angels, kanilang ninais na makita yung kaligtasan na mayroon tayo. Gusto nila na maunawaan, ano ito? Gusto nilang malaman ito. Bay, kung hindi ho ito kakamangha-mangha, bay isipin ninyo kahit yung mga nilikha ng Diyos na hindi naman recipient of His salvation, ay na-excite. Dahil alam mo natin ang mga angels, though ang mga angels, mga kapatid, they will not
receive the salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? Hindi man nila ito matanggap, hindi man nila maranasan yung redemption. Pero tandaan natin, the holy angels will join the redemption song. On Revelation 5:11 and 12, and I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing. Wow! Yung kaligtasan na mayroon ka. You will not be alone in singing the redemption song someday in heaven. Even the angels, na ang tanging magagawa lang nila to desire to look into that salvation na meron ka ngayon. But even those angels, sila ho ay aawit kasama natin. Why? Because the salvation na ating natanggap is great. It is amazing. It is wonderful. At tanging ang Panginoong Jesus ay karapat dapat sa lahat ng kapurihan dahil dahil sa kaligtasan na kanyang ginawa sa atin. That is the greatness of our salvation. Sa atin hong pagtatapos, nauunawaan ho ba natin kung gaano tayo kapinagpala dahil sa ating kaligtasan? Alam nyo, ang tunay na nakauunawa ng kaligtasan niya, hindi ka malulungkot, hindi ka manglulupaypay, hindi ka mag-iisip na tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Dahil alam mo, na niligtas ka ng Panginoon, and there is a much greater glory that you will experience someday in heaven. Don't be sad, don't be sorrowful. At times of suffering, huwag kang magdamdam sa Diyos. At times of persecution, huwag kang mag-quit. But rather rejoice. Yan ang sinasabi dito ni Peter, because you are saved. At dahil tayo ho ay ligtas, anuman ang ating pagdaanan, tayo ho ay ginawang matagumpay ng Panginoon dahil ang kanyang kaligtasan ay higit na dakila sa lahat ng ating pinagdaraan. At ang kadakilaan ng kaligtasang ito will lead us into praise and to the glory ng ating Panginoon. Let's rejoice, knowing what we have, knowing what we are in Christ. That is something na sa buong buhay natin, we should always be rejoicing. At ito din ay dahilan na dapat ibahagi din natin ito sa iba dahil ang kaligtasang ito ay higit na dakila. Tayo po ay pumikit, tayo manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga salita ninyo na aming napag-aralan. Salamat dahil ang kaligtasang ito'y dakila sa lahat. Na dahil dito, Panginoon, ay kami ay iniligtas mo mula sa kasalanan. Iniligtas nyo mula sa impyerno at sa masamang buhay. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na makita namin kung gaano ka tayog at dakila ang kaligtasang ito upang maging dahilan na huwag kaming manglupaypay o malungkot sa aming mga buhay, kundi we will always rejoice knowing that we are saved by your great salvation. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos,
sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Good morning, Pastor Jeremy. Thank you very much.